Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa aklat ni Propeta Ageo, Kabanata 1, talata 1 hanggang 15. So medyo mahaba po siya, pero maganda po yung mensahe ng ating Panginoon. So babasahin po natin. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ni Yahweh si Propeta Ageo. Pinasasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Juda at anak ni Sitiel, at sa punong saserdoteng si Joshua na anak naman ni Hosadak. Ganito ang sinabi ni Yahweh: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon ako'y masisiyahan. Naghahangad kayo ng maraming ani, ngunit kakaunti ang inyong nakakamtan. At nang iuwi ninyo yaon ay isinambulat ko, bakit ito nangyayari sa inyo? Sapagkat may sariling tahanan kayo, samantalang wasak ang aking templo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo napapatakan kahit hamog, kaya hindi kayo makabuhay ng inyong pananim. Iyan nga ang dahilan kung bakit ko kayo pinaranas ng tagtuyot. Kaya si Zorobabel, si Joshua at ang mga Israelitang nakabalik mula sa pagkatapon ay sumunod sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ageo. Nagkaroon sila ng takot kay Yahweh. Ganito ang ipinasasabi niya: ipinangangako kong hindi ko kayo pababayaan. Inantig nga ni Yahweh ang damdamin ni Zorobabel, ni Joshua at ang lahat ng Israelita. Kaya't nagtulong-tulungan sila sa paggawa ng templo. Sinimulan nila ito noong ika-24 ng ika-6 na buwan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. Itong ating binasa, mga kapatid, ito po yung hinaing ng ating Yahweh, ng ating Diyos sa bayan ng Israel, na kung saan niremind niya na magaganda yung mga bahay nyo, pero pinababayaan nyo ang aking templo. Pag sinabi nating templo ng Diyos, ito yung physical na structure, no? Na kung saan presensya ng Diyos, dito ang tao ay nagsisimba, nananalangin, dito tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. At siyempre, ang templo ng Diyos, ito ay malaki ang parte nito sa ating pananampalataya, sa spiritual nating pamumuhay. At ito nagsisilbi rin ng karangalan, no? Ng katatagan, ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan din yun na ipapakita ng mga bawat mananampalataya yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pagmamahal sa Panginoon kapag kanilang inaasikaso at pinagaganda, simple, yung templo ng Diyos. Kasi nagbibigay itong karangalan sa Panginoon. Lalo siyempre sa ating mga mananampalataya. Siyempre kung sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, magiging alipustahin nila, di ba? Sasabihin nila, ito ba yung sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos? Parang pulubi yung templo ng Diyos, di ba? Kunyari kung sira-sira, walang kisame, walang bubong, o kaya yung kapag nagmimisa o kaya may mga ginagawa sa simbahan, yung speaker, siyempre kung sa panahon natin ngayon, parang medyo may naghahabulang daga at saka pusa.
Di ba? Tapos hindi mo maintindihan yung mga umaawit, yung mga kumakanta, yung nagsasalita kasi nga distorted yung microphone, yung sound system, di ba? O kaya minsan pumapalya-palya. So parang na-degrade no? Parang nawawala yung mataas na tingin no, ng tao kasi nga bahay ng Diyos yun, dapat yun ang kung saan pa priority na dapat pinapahalagahan ng mga tao, no? Lalo ng mga Israelita. Kasi nga, sinasabi ng mga taga Persia no, na hindi pa panahon para itayo yung templo ng Diyos. Parang secondary na lang, no? Parang kung sa mga plano nyo, ito na yung pinakalas na pwede nyong pagplanuhan, no? Yung itayo yung templo ng Diyos. Kaya nga dito, inantig no, ng ating Panginoon, ng ating Diyos, pamagitan ni Propeta Ageo, ang gobernador ng Juda na si Zerubbabel, tapos si Joshua at ang mga Israelita, na sinabi niya doon, magaganda, maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Kaya nga doon pinakita ni Yahweh na kaya ito yung nangyayari sa inyo, no? Nag-aasik kayo pero kakunti inyong naaani. Kumakain kayo pero hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo pero hindi kayo nasisiyahan. May sweldo nga kayo pero parang nasa bulsang butas lang, di ba? Tapos sabi niya, kaya dumarating yung tagtuyot. Hindi man lang kayo makabuhay ng inyong mga tinatanim. So may kita natin, may malaki talagang epekto kapag pinabayaan natin yung templo ng Diyos. Kasi bilang tayo ay mga mananampalataya, obligasyon natin na mag-i-provide yung mga pangangailangan ng templo ng Diyos. Diba? Kasi ang Diyos mismo, siya yung nagpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At yung pagbibigay natin sa templo ng Diyos, sa simbahan ng Panginoon, ito ay pagbabalik lamang. Gratitude natin at pagkilala na yung mga biyayang tinatanggap natin ay galing sa Kanya. Kasi minsan ang nagiging problema, ang tao kasi puro lang hingi sa Panginoon. Pero hindi na sila marunong magbalik ng pasalamat sa Diyos. Ang isipin ng tao, ba't ako magbibigay? Marami naman nagbibigay dyan. Di ba? Kung lahat na lang na mananampalataya, ganyan din yung isipin, ba't ako magbibigay? May nagbibigay naman dyan. Ano mangyayari doon sa templo ng Diyos? Sino ba yung pinagkakaitan natin? Sino ba yung kinukuruputan mo? Di ba? Walang iba, yung Diyos Yung Diyos na nagpapala sa atin, ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya minsan, nakala natin na kapag hindi natin binibigay yung the best natin para sa templo ng Diyos, akala natin nakakagain tayo ng maraming pera. Akala natin mas uunlad yung buhay natin. Akala natin magiging mas maganda yung kinabukasan natin. Minsan doon tayo nagkakamali. Kasi yung pagtulong natin, ang pagbibigay natin sa templo, sa simbahan ng Diyos, may ibinabalik ang Diyos no? Sobra pa dun sa ibinibigay mo Minsan yung protection, diba? Yung mabuting kalusugan, yung kapayapaan na sa kabila ng maraming kaguluhan, sa kabila ng maraming problema, panatag ka, payapa yung puso, yung isip mo, yung kalakasan, yung kasiyahan, na kahit ano man yung kabigat, yung mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, meron tayong kalakasan, nakakatayo tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa na sa pamamagitan ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, tayo ay makakatayo, tayo ay muli makakabangon. Kasi pangako naman ng Diyos yun Nasabi doon, pag naitayo niyo ang aking templo, ang pangako ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. So, ibig sabihin, yung mga taong bukas palad sa pagtulong sa simbahan, sa templo ng Panginoon, sa pangangailangan ng kanyang simbahan, ang Diyos naman hindi magpapabaya. Pag sinabi natin ang Diyos hindi magpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mararanasan natin yung pag-provide ng Diyos, yung tulong ng Diyos. Sa oras ng pangangailangan, mararanasan mo yung tulong
yung pagkalinga, yung paggabay ng Panginoon. Kasi dito yung tao nakapokus na lang dun sa personal nila na pangangailangan. Nakasentro lang sila sa sarili nila, sa pangangailangan nila sa loob ng kanilang mga tahanan. Pero nakakalimutan nila na ang mga bagay na ito, kanino ba ito nanggaling? Di ba sa Diyos? Sabi ko nga, kahit magtanim ka, kung hindi yan patutubuin ng Diyos, walang tutubo sa mga binhing itinanim mo. Kahit tumubo pa yan, kung ayaw ng Diyos pabungahin, wala kang bungang mahaharvest na aanihin. Kahit sabi mo pa malaki yung sweldo mo, pero makikita mo kulang pa rin. Masasarap nga yung mga pagkain sa lamesa mo, pero hindi naman lahat makakain mo kasi nga may problema sa physical mo. Kaya nga palagi sinasabi ng Panginoon na siya yung dapat priority natin. Diba? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, lakas, ng isip, ng kaluluwa. Kasi yung templo na yun, parang iniisip ng tao, ano lang naman yan, physical lang naman na templo yan. Hindi naman talaga dyan nakatira ang Diyos. Pero siyempre, karangalan niya ng Diyos tahanan niya Parang magulang mo yan. Siyempre, kung magulang mo, may trabaho ka naman. Tapos yung damit ng magulang mo, butas-butas. Kaya mo namang bumili ng bagong damit. Diba? Sasabihin mo na lang ba na, ay, matanda na rin naman yan. Diba? Hindi siya na kailangan niya ng bagong damit. Sanay na yan, no? Baka mamaya, manibago pa siya pag binilan mo ng magandang damit. Ang tinawag doon is yung karangalan. Bibigyan mo ng dangal. Kasi inaalisan natin ng dangal, yung Diyos, kapag pinabayaan natin, siyempre, yung templo niya. At lalo, kung siyempre, pag pinagkaitan natin yung Panginoon, sa totoo lang, wala namang mawawala sa Diyos Kung tayo man ay nagbibigay, hindi naman ang Diyos ang tinutulungan natin. Ang tinutulungan natin yung sarili natin. Tinatanggal lang sa atin yung makasariling pag-uugali. Di ba? Kasi tayong mga tao, makasarili tayo Ang iniisip lang natin, yung sarili natin. Yun namang inuuna natin Yung pangangailangan natin, kung ano yung mga bagay mas makakabuti sa atin. Yung una talaga iniisip ng tao Kaya nga palagi sinasabi ng Diyos yung unang utos niya, mahalin mo siya Bakit ba iuutos ng Diyos yun? Kasi hindi naman ginagawa ng tao. Iuutos pa ba ng Diyos yun kung ginagawa na ng tao? Di ba? Kaya sabi rin ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Iuutos ba ng Diyos yan kung ang mahal natin yung kapwa natin? Hindi Diba? Kaya inutos yan kasi tayong mga tao, nakasentro lang tayo sa sarili natin. Kaya niya inutos yan, whether you like it or not, kailangan mo sundin. Kasi bakit? Kasi utos ng Diyos yan. Pero ito ba para tayo ay sikilin? Para mawalan tayo ng kalayaan? Hindi. Mga kapatid, ginagawa yan ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kasi hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging matagumpay sa buhay mo kung masyado ka makasarili. Diba? Hindi mo mai-enjoy ang buhay. Hindi ka magkakaroon ng maraming kaibigan. Hindi ka magkakaroon ng mga taong nagmamahal sa iyo sa paligid mo kung masyado kang makasarili. Kasi kahit yung mga taong nagmamahal sa iyo, itataboy mo. Kasi bakit? Kasi ang iniisip mo, magiging kaagaw mo sila. Magiging kaagaw mo sa kasayahan mo, sa kayamanan mo, o ano pa man mabagay na gusto mo maangkin sa buhay mo, parang nagiging sagabal sila, nagiging kaagaw mo. Kaya dito mga kapatid, ito yung hinaing ni Yahweh. At ang kagandahan naman doon, naantig yung puso ng mga Israelita, ni Zerubbabel, ni Joshua, at doon nagtulong-tulong sila na maitayo yung templo. So nandun yung unity, nandun yung pagkakaisa. Kasi hindi pwedeng isang tao lang yung susuporta, hindi lang pwedeng isang tao lang yung gagalaw, yung kikilos. Kailangan kasi yan, yung community na support, di ba? Yung community help. Yung pagkakaisa ng isang komunidad. At nakikita natin yung biyaya na yun di ba? Yung nagtulong-tulong, yung nakibahagi ka, nagbigay ng oras, ng panahon mo, ng pinansyal mo, ng lakas mo.
Isang bagay na yun na nawawala yung pagiging makasarili natin. Kasi bakit nag-extend ka ng tulong eh? Nag-extend ka ng oras mo, ng panahon mo. At siyempre, dahil nagbibigay tayo ng oras, ng panahon sa pagtulong sa iba, nakakabuild tayo ng magandang relasyon sa kapwa nating mananampalataya. Nakakabuild tayo ng kaibigan, di ba? Na magandang samahan. Pero kung hindi ka tumutulong, kasi ang hinahanap na ng ibang minsan ng mga tao is yung pangsarili lang na kagustuhan, yung pansarili lamang, hindi kikilos yan. Di ba? Nang wala siyang pakinabang. Minsan ganun yung yung mga tao makasarili, no? Hindi yan kikilos pag nakikita niyang wala siyang pakinabang. Pero sa totoo lang, dahil sa ginawa ng mga Israelitang ito, malaki talagang kapakinabangan yun kasi ginagawa nila yon para sa Panginoon. Hindi naman yun talaga dahil lang sa templo eh. Ang mahalaga doon, ginagawa natin ito, tumutulong tayo, nagbibigay tayo, kasi ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ayaw nating mapahiya siya, gusto natin maibigay yung karangalan na nararapat para sa Panginoon. Yun naman dapat ang maging hangarin ang bawat desire ng mga taong mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, na ginagawa natin ang lahat na ito para sa kadakilaan ng ating Panginoon. So yun naman mga kapatid, nandawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.